Sabi niya, ang Heavenly Emperor's avatar ay talagang napakalakas. Ngunit ang isang galaw na ito ay umubos ng 80% ng magic power sa aking katawan. Kailangan kong gamitin ito ng mas maingat sa hinaharap. Okay, mag-recruit na tayo ng disipulo. Nagtago si Tir Shaikirihi, kaya hindi niya ito nakita. Nasaan ang aking magiging disipulo? Itong sira-sirang daga. Sinabi ko pa naman na masunurin siya, pero tumakbo pala siya habang tinutulungan ko siyang lumaban. Dali-daling tumakbo si Tir Shaikirihi. Nakakatakot. Ang hayop na iyon na may dalawang paa ay talagang nakakatakot. Ang anino na iyon ay muntik nang magpasabog sa puso ni Tir Shaikirihi. Bagaman niligtas mo si Tir Shaikirihi, parang mas tinakot mo pa si Tir Shaikirihi kaysa sa 6 na masasamang taong iyon. Pero ang sugat na ginawa ng masamang taong may stone head kanina, parang hindi masakit kahit kaunti. Bukod pa riyan, si Tir Shaikirihi ay hindi kailanman tumakbo ng kabilis na tulad nito. Baka epekto ito ng prutas na iyon? Sobrang mahiwaga. Bigla, nakaramdam siya ng panganib sa likuran niya. Bakit biglang may nakakatakot na pakiramdam? Parang naramdaman ko na hinahabol ako ng hayop na iyon na may dalawang paa. Hinabol ni Junlin ang bakas na iniwan niya. System, nasa harap ko lang ang daga, tama? Kinumpirma ng system, tama. Host, bilisan mo, malapit na kayong makahabol sa kanya. Hula niya, ang kakayahan ng daga na tumakbo ay malamang na may kinalaman sa Great Law Immortal Body. Kung wala siyang system, nakatakas na ito. Kung mahuli niya ito, hindi niya ito palalayapasin basta-basta. Dali-daling tumakbo si Tir Shaikirihi. Patay na. Bakit palapit ng palapit? Sa ganito kalaking kagubatan, paano nalaman ng hayop na iyon na may dalawang paa kung nasaan si Tir Shaikirihi? May anino na lumipad pababa sa harap. Si Junlin pala. Hinarangan niya ang daan ni Tir Shaikirihi. Naging dahilan upang bigla siyang huminto at sumigaw, "Cheat! Cheat!" Nawala ng balanse si Tir Shaikirihi, muntik nang bumagsak sa lupa. Kinuha ang kanyang buntot. Nakiusap siya, ayaw mamatay ni Tir Shaikirihi. Galit na tinanong siya ni Junlin, hindi ba't sinabi mo na magiging baka at kabayo ka? Bakit ka tumatakbo? Nanginginig na ipinaliwanag ni Tir Shaikirihi. Iyon napakalakas ng aura ng master kanina. Hindi nakayanan ni Tir Shaikirihi kaya natakot at tumakas. Natakot baka gusto niyo ring kainin si Tir Shaikirihi. Dinilaan ni Junlin ang kanyang labi, nagbabanta, kumain na ako ng karne ng baka at kabayo. Daga na lang ang hindi ko pa nasusubukan. Mukhang kailangan ko na ring subukan. Umiiyak si Tir Shaikirihi, puno ng luha ang mukha. Ang karne ni Tir Shaikirihi ay maasim, napakahirap kainin. Siguradong mali ang pakiramdam niyo. Pagkatapos kumain, lalabas ang mabahong utot. Madilim na sabi ni Junlin, mas kakaiba ang sinasabi mo, mas interesado akong tikman. Halika rito, Tir Shaikirihi. Hindi na nakayanan, nahimatay siya. Walang magawa si Junlin, nakatingin sa kanya. Itong taong ito, may pinakamalakas na immortal body, Great Law Immortal Body, pero napakaduwag. Hindi nakakagulat na nang makita niyang nakikipaglaban ako kanina, natakot siya at tumakas. Dinikit niya ang dalawang pisngi ni Tir Shaikirihi. Pero, cute din pala siya. Sige na, alagaan na lang natin si Tir Shaikirihi bilang pet. 2 oras pagkatapos, madilim na. Si Junlin ay nag-iihaw ng karne sa isang cave. Nagising si Tir Shaikirihi sa amoy. Kinusot niya ang kanyang mga mata at bulong, ang bango. Buhay pa rin si Tir Shaikirihi. Nakita ang kaldero ng sopa sa tabi niya, natakot siya at natumba. Malaking kaldero. Baka gusto, Ti. Inutusan ni Junlin, bilisan mo, pumunta ka rito ng matiwasay. Huwag mong hayaan na hulihin pa kita. Ayaw ko maglaro ng pusa at daga. Tinitigan ni Tir Shaikirihi ang inihaw na karne doon, hindi pa niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Nakita siyang natulala, binigyan siya ni Junlin ng isang square ng karne. Tingnan mo ang itsura mo. Heto para sa iyo. Naantig, kinuha niya ito. Agad niyang tinikman. Ang bango talaga. Maraming salamat. Anong karne to? Kailanman, hindi pa ako nakakakain ito. Napakasarap ng lasa. Ibinunyag niya, karne ng kuneho. Huminto si Tir Shaikirihi sa pagkain. Cute ang kuneho.
Bakit kumakain ng karne ng kuneho? Sumagot si Junlin, hindi kakain ng karne ng kuneho. Kakain ba ako ng karne ng daga? Nambola si Kiriki, wag po. Hindi kasing sarap si Kiriki ng karne ng kuneho. Mas mabuti pa, kumain ng karne ng kuneho. Master, pwede po ba bigyan niyo pa ng isang piraso ng karne si Kiriki? Pumayag siya, ngunit may kondisyon. Pwede, pero una, hindi lamang master mo ako, gusto ko ring maging master mo. Pumapayag ka ba? Natakot si Kiriki at nagtanong, Master. Si Kiriki po ay walang virtue at kakayahan. Pwede po ba akong maging disipulo niyo? Bukod pa rito, mapanganib po ba maging disipulo niyo? Nagsimula siyang akitin ang bata. Ang dami mong tanong. Sa pagiging disipulo ko, maaari kang kumain ng malaya. Bukod pa riyan, kung magkaroon ng panganib, ang master mo ang haharap para sa iyo. Ang ganitong magandang bagay, ayaw mo ba talaga? Dahil sa kaakit-akit na benepisyo, nauto si Kiriki. Gusto ko po maging disipulo ng senior. Pinakagusto ni Kiriki ay na umasa sa malaking bundok. Agad na sinabi ni Junlin, kung ganon, bakit hindi mo pabigyan ng paggalang ang master mo? Masunuring lumuhod si Kiriki at yumukod bilang paggalang. Disipulo, Baik Xiaotu, saludo sa master. Nag-update ang system, binabati kita, host, kompleto na ang disciple recruitment mission. Reward, Supreme Divine Ability, 5 Extremes Reincarnation Great Annihilation Technique. Walang bagay na hindi masisira. Walang bagay na hindi mababasag. Makakagawa ng napakalaking pinsala sa area. Nagsuri. Natuklasan ang talento ng disipulo. Ang system na ito ay nagbibigay ng karagdagang set ng Great Law Dao Scripture. Lahat ng rewards ay naidistribute na. Umaasa na ang host at disipulo ay magmahalan. Huwag kailanman aabuso ang maliit na hayop. Sobrang nasisiyahan si Junlin. Isa pang killer move. Napakabuti. Pero system, dapat ka nang bawasan ang iyong mga karagdagang alalahanin. Sa aking marangal na karakter, paano ako makakagawa ng ganyang bagay? Nakita si Junlin na bumubulong, nagtanong ang daga, Master, nakikipag-usap po ba kayo kay Kiriki? Lumunok siya. Ngayon, tuturuan kita ng isang set ng cultivation method. Kailangan mong pahalagahan ito at mag-cultivate ng husto. Maging isang magaling na mandirigma ng master, hindi maging pinakamabuting disipulo. Isang alon ng ki ang ipinasa, agad na lumitaw ang isang imprint sa noo ni Kiriki. Nalaman niya na ito pala ang Great Law Dao Scripture. Naramdaman ang lakas sa kanyang katawan, masayang sumigaw si Kiriki. Ang cultivation method na ito ay napakahiwaga. Naramdaman ni Kiriki na parang nagkaroon ng enlightenment. Salamat, Master, sa pagbibigay ng cultivation method na ito kay Kiriki. Kumuha si Junlin ng isang mangkok ng sopas at nag-utos, tumayo ka na, kumain ka pa ng isang mangkok ng sopas at kaunting karne. Luto na ang karne. Naantig si Kiriki at sumagot, Salamat, Master. Kinuha niya ang mangkok ng sopas at tinikman. Masarap. Sa puso ni Kiriki, napakasaya niya. Napakabuti ni Master kay Kiriki. Ang maging disipulo ng Master ay swerte ni Kiriki. Sa hinaharap, siguradong gagantihan ng mabuti ni Kiriki si Master. Hindi nagtagal ang tahimik na atmosphere. Bigla, nagkaroon ng crack sa kalangitan sa itaas. Naramdaman ni Junlin na may hindi maganda. Anong nangyayari? Bakit nababasag ang langit ng Secret Realm? Nagpaalala ang system, ting. Natuklasan na malapit nang matapos ang haba ng buhay ng Great Law Immortal Tree. Hindi na kayang mapanatili ang operasyon ng Secret Realm. Ang Secret Realm ay kasalukuyang nasa bingit ng pagbagsak. Pakiusap, umalis sa lalong madaling panahon. Sa gitna ng panganib, sinulyapan niya ang ekspresyon ni Kiriki at nagtanong, nagsisimula nang bumagsak ang Secret Realm. Kailangan na nating umalis ng mabilis? Bakit ka umiiyak? Sumagot siya, Master, hindi ko po alam kung bakit, pero malungkot po si Kiriki sa puso. Akala ni Junlin, baka may kinalaman ang Great Law Immortal Body sa Secret Realm. Ngunit ang pinakamahalagang misyon ay mabilis na makasama ulit ang Sect Master at umalis sa Secret Realm. Lumalaki ang crack, malubhang nanginginig ang buong Secret Realm.
Nagmamadaling nag-anunsyo si Xuyunian, lahat, bilisan nyo at umalis sa Secret Realm. Tandaan, mag-ingat kayo na hindi masugatan. Nagulat si Dezhu. Hindi ko inakala na mangyayari ang ganito rito. Nasaan si Brother Ye? Dapat ba natin siyang hintayin? Bumalik na si Junlin sa tamang oras. Mga Ginoo, critical ang sitwasyon. Umalis tayo sa Secret Realm sa lalong madaling panahon. Nang makita siyang bumalik, masayang sumigaw si Xuyunian, napakabuti. Brother Ye, nandito na kayo. Disipulo niyo na lang ang kulang. Pinansin ni Dezhu kung ano ang nasa kamay niya. Pick Lord Ye, sino po iyan sa kamay niyo? Binuhat ni Junlin si Kirishikirihi at nagpakilala, ito ang bagong disipulo na nakuha ko. Nang marinig iyon ni Xuyunian, nagulat siya. Disipulo? Paano ang isang iyon? Sa kanyang puso, nag-isip siya, ang disipulo dati, bagaman hindi mabuti ang ugali, napakaganda at may talento. Bakit ang isang ito ay isang malaking daga lang na walang cultivation? Nanguna si Junlin sa grupo sa pag-alis. Hindi na kailangang mag-alala. Sa tingin ko, nakaalis na siya sa Secret Realm. Lumabas na tayo at magtipon. Ang grupo sa likuran ay isa-isang sumugod sa pintuan ng Secret Realm. Buong porma na lumabas ang Profound Heaven Sect mula sa pintuan. Masayang sumigaw ang grupo na naghihintay sa labas, nakalabas na si Junlin. Bagaman napanganib ang Secret Realm na ito, dahil kay Junlin, nagkaroon kami ng pagkakataon na makakuha ng hindi mabilang na mahalagang resources. Lumapit si Tianye at nagbigay galang. Master. Ipinakilala siya ni Junlin. Ito ang bago kong disipulo. Mula ngayon, kailangan nyo na magmahalan, na intindihan nyo. Mukhang takot si Tianye sa daga. Umatras siya ng ilang hakbang at sumigaw, ano? Natumba si Kirishikirihi sa lupa. Nagpanggap si Tianye na walang nangyari at sumagot, opo, Master. Samantala, ang bagong disipulo niya ay nakatingala, nanginginig, naghahanap sa paligid. Nasaan si Kirishikirihi? Nakikita na unti-unting nagsasara ang pinto ng Secret Realm, na puno ng luha ang kanyang mga mata. Wala na ang bahay ni Kirishikirihi. Kasabay nito, sa kabilang bahagi ng kagubatan, nagkaroon ng paggalaw. Lumabas ang mga nilalang sa loob ng Great Lu Secret Realm. Isa-isa silang nagsalita, sinuri ang paligid. Ito ba ang mundo sa labas ng Secret Realm? Ang spiritual energy ay napakamanipis. Posible bang ang mga hayop na ito na may dalawang paa ay ang mga tao na binanggit sa mga tala? Parang napakahina ng kanilang cultivation. Kung nakarating na tayo sa bagong environment, kailangan nating matutong umangkop. Iminumungkahi ko na sakupin muna natin ang lupain na ito, pagkatapos ay hatiin natin ang teritoryo. Kung gayon, unahin muna natin silang gawing alipin. Maraming kakaibang nilalang ang lumabas mula sa pintuan ng Secret Realm. Ang boses ni Xuyunian ay puno ng takot. Panganib! Ang mga nilalang na ito ay sinaunang lahi na nakatago sa Secret Realm. Ang kanilang cultivation ay hindi maihahambing sa mga lahi na nakasalubong natin noon. Sa isang tingin lang, daan-daang soul transformation stage, at ilang dosena pa nga sa body integration stage. Sa pagkakataong ito, problema talaga. Nagulat na nagtanong si Dezhu, sinaunang lahi. Kinwento niya, sa Kunlun Realm, may libu-libong lahi at hindi mabilang na uri ng nilalang. Ang kanilang pinagmulan ay nakasulat sa mga stone tablets sa Secret Realm. Ang mga nilalang sa Secret Realm na ito ay galing sa iba't ibang lugar, sa All Heavens and 10,000 Realms, pinatapon sa Secret Realm na ito. Sa Secret Realm na ito, napakabuti para sa cultivation, at umiral ito ng hindi mabilang na taon. Kung magtitipon-tipon ang mga kakaibang nilalang na ito, maaari silang makipag-ugnayan sa 5 pinuno ng cultivation powerhouses sa Eastern Domain. Sumigaw si Dezhu, ano? Kung gayon, paano tayo lalaban sa kanila? Maaari ba tayong makipagnegosasyon sa kanila? Sumagot si Xuyunian, hindi siguro. Sila ay mga mababangis na nilalang, bukod pa riyan, sinira lang natin ang kanilang tahanan. Sasalakayin nila ang ating desolate province para sa paghihiganti. Ang ating desolate province, natatakot ako na malapit na ang malaking sakuna. Kinakabahan ang ibang disipulo. Patay na ba talaga tayo? Ano ang gagawin natin? Pinakalma ni Patriarch Aoyang Feng na may porma ang mga cultivators. Huwag kayong matakot. Nandyan ang Heavenly Monarch.
Sa kanya rito, tiyak na makakalaban tayo sa kanila. Tumataas ang moral ng lahat. Tama. Nandyan ang Heavenly Monarch. Hindi nila kalaban ang Heavenly Monarch. Heavenly Monarch, banal na lakas. Si Tianye, sa pagpuri nila, nag-isip sa kanyang puso, napakatiwala naman nila. Mukhang sa pagharap sa napakaraming nilalang na ito, wala rin siyang problema. Nakatanggap siya ng anunsyo, ting. Na-activate ang bagong misyon, gawin na sumali ang 100,000 residente ng Luotian Secret Realm sa Profound Heaven Sect. Ang host ay makakatanggap ng reward na gusto niya. Nagpatulo ng pawis si Junlin sa hindi makatarungang hiling na ito. System, nagbibiro ka ba? Mahirap na harapin ang ganito karaming kakaibang nilalang mula sa ibang mundo. Ibig mo bang sabihin, hindi sila pwedeng patayin, kundi kailangan lang silang makuha para makumpleto ang misyon? Tumanggi ang system na magbigay ng opinyon. Ting! Bahala na ang host sa sarili niya. Isang formal na nilalang ang lumapit at nagtanong, ikaw ba ang Heavenly Monarch na sinasabi nila? Ang pinakamagaling sa labanan? Kalmado si Junlin na sumagot, akong Sa kanyang puso, sinuri niya sila. Gaano karami ang kaya ng Profound Heaven Sect? Ang bawat isa ay mukhang kakaiba. Sumigaw ang nilalang na iyon, anong kinatatakutan mo? Siya lang mag-isa. Kahit pa body integration perfection stage, paano siya makakalaban sa lakas naming lahat? Tama. Lahat, sumugod na kayo. Sa magkakasamang atake ng kalaban, mabilis niyang ginamit ang kalasag upang salagin. Ano ang gagawin ko sunod? Mahusay ako sa labanan, pero sa ganitong sitwasyon, mukhang hindi ito posible. Napagtanto ni Kirisay na mukhang nasa mahirap na sitwasyon ang master niya. Napakamabuti ni master kay Kirisay. Nagbigay pa ng cultivation method at karne. Hindi pwedeng iwan ni Kirisay ang master na mag-isa. Nakita si Kirisay na sumugod, nagulat na sumigaw si Tianye, anong ginagawa mo? Sumagot siya, master, darating si Kirisay para tumulong. Isang sinag ng liwanag ang dumaan sa likuran, na nakaagaw ng pansin ni Junlin si Munting Puti, bagamat maliit, ay puno ng sigla na humarang sa harap niya, na labis niyang ikinagulat. Munting Puti, ikaw di. Ang mga mata ni Munting Puti ay nagpaaktibo ng isang sinaunang pormasyon ng mga simbolo. Isang marka ang unti-unting lumitaw sa kanyang noo. Ang lakas espiritual mula kay Munting Puti ay lumaganap, ipinaramdam sa lahat ang walang hanggang kapangyarihan. Si Yunyan ay humanga habang nakatingin dito. Ang bagong disipulo ni kapatid na Ye ay talagang hindi simple. Ang kahanga-hangang aura na ito ay kayang magpayukod sa sinuman. Si Hong Cheanye ay sumuko. Bakit nararamdaman ng mga sinaunang nilalang na ito ang aura ng punong dakilang luo mula sa dagang ito? Hindi pa tayo tinalikuran ng punong dakilang luo. Sila ilumuhod, nagmamakaawa, punong dakilang luo, gabayan mo kami. Ang si Munting Puti lamang ay nagawang paluhurin ang buong pangkat ng mga sinaunang nilalang sa paligid niya. Nagpatuloy sila, anong landas ang dapat naming tahakin? Lalong nakumpirma ni Hong Tianye, tunay ngang lahat ito ay bahagi ng iyong plano. Alam kong hindi ka ganoon kasimple. Samantala, si Junlin ay kinakabahan. Ang punong dakilang luo na nag-alaga sa bungang dakilang luo ay isang paraan ng muling pagkabuhay nito. Kaya nang kainin ito ni Munting Puting Daga, nabuo rin ang katawang dakilang luo na may naiwang bahagi ng kalooban nito. Kung ang kalooban ng punong dakilang luo ay nabuhay na muli, nais nitong angkinin ang katawan ni Munting Puting Daga. Sumigaw siya, Munting Puti, ayos ka lang ba? Sagutin mo ako. Si Junlin ay sumugod sa tabi ni Munting Puti, sinusubukang gisingin ito. Munting Puti, gumising ka. Sumigaw ng malakas si Munting Puti, tinatawag ako ni Guro. Hindi pwedeng matulog si Munting Puti. Pinipilit niyang kontrolin ang kanyang katawan at sa wakas ay nagkamalay. Si Munting Puti ay magalang na nagpasalamat kay Junlin, salamat, Guro, sa paggising kay Munting Puti. Mumiti siya ng malapad, mabutit ayos ka lang. Nang makita ito ng mga sinaunang nilalang, sumigaw sila, ano? Ang punong dakilang luo ay naglilingkod sa isang tao bilang guro. Impossible. Isang dalawang paa na hayop lang, karapat-dapat bang maging guro ng punong dakilang luo? Agad na naging madilim ang mukha ni Junlin, nag-utos siya, Munting Puti, ngayon ay sundin mo ang mga salita ng iyong guro. Tumango si Munting Puti bilang pagsang-ayon.
Ang lahat ay tahimik na naghintay. Magsasalita na ang punong dakilang luo. Umubo ito. Sa pagkakataong ito, nasira ang lihim na kaharian, ito rin ay kalooban ng langit. Ngunit huwag kayong mag-alala, kayong lahat ay aking mga anak, hinding-hindi ko kayo pababayaan. Si Junlin sa likuran ay nagpatuloy, sinisimulan niya ang pagtanggap ng mga disipulo. Ang dakilang punong dakilang luo, ang langit ay may pusong mapagmahal. Mga anak, kung nawalan kayo ng tahanan, ang aming sektang Suantian ay handang maging inyong bagong kanlungan, magkakasama sa hirap at ginhawa. Si Munting Puti ay lumingon at yumukod. Salamat, Guro. Ang mga sinaunang nilalang ay nalilito pa rin. Hindi namin maintindihan. Ibig ninyong sabihin ay yuyukod kami sa teritoryo ng mga tao, punong engkantado. Kumislap ng matalas na pulang liwanag ang mga mata ni Munting Puti. Ano? Pinagdududahan ninyo ako. Ang nilalang na iyon ay nanginginig na sumagot, hindi po kami nangangahas. Nagdesisyon si Munting Puti. Kung gayon, mabuti. Mula ngayon, sumunod kayo sa akin at sa aking guro. Manirahan sa sektang Suantian. 10,000 sinaunang nilalang ang sabay-sabay na sumigaw. System update, binabati kita, host, sa pagkumpleto ng misyon. Natanggap ang gantimpala, silid araw, nagbubukas ng espasyo para sa paglilinang. Ang 100 taon sa loob ay katumbas ng isang araw sa labas. Gumaan ang pakiramdam ni Junlin tagumpay. Ngunit ang gantimpalang ito ay tila karaniwan. Mayroon na akong gintong daliri na lalong lumalakas kapag malakas ang kalaban, kaya hindi ko kailangang maglinang. Kaya para sa akin, ito'y talagang walang silbi. Pagtingin kay Hong Tianye sa ibaba, naisip niya, ngunit si Munting Hong ay tila napakaangkop na maglinang doon. Ang kanyang likas na talento ay mabilis na tataas, at pagkatapos ay kailangan ko lang siyang asarin. Napakaganda! Pero ang batang ito ay may pagkasuwel. Bago siya payagan, kailangan ko munang ayusin ng kaunti. Nang mapansin ni Hong Tianye na tinititigan siya, nagkamali siya ng interpretasyon. Ano ang ibig sabihin ng tingin ng taong iyon sa akin? Sinasabi ba niyang hindi ko siya tinulungan? Masayang sinabi ni Yunyan, nananaginip ba ako? Ang mga makapangyarihang nilalang na ito ay gustong sumali sa sektang Suantian. Idinagdag ni Dizu, pinuno ng sekta, mula ngayon, ang ating sektang Suantian ang numero 1 sa 10 dakilang sektang engkantado sa silangang rehiyon. Mahinahong nagpatuloy si Tian Xui, salamat na naman kay pinunong Ye. Si Yang Feng ay natulala. Pwede pala iyon? Naisip niya, bagamat masaya ako na nakaligtas ang kontinente ng Hong sa isang sakuna, mukhang wala ng papel ang aking sektang Banshan pagkatapos nito. Ang sigawan mula sa mga disipulo ay umalingaw-ngaw, napakaganda. Alam kong kayang lutasin ni Tian Jun ang krisis. Nagpadala ng mensahe si Munting Puti kay Junlin, Guro, nagtagumpay si Munting Puti. Talagang nakikinig sila lahat kay Munting Puti. Mumiti siya ng malapad, magaling ang ginawa mo. Labis akong nasisiyahan. Tungkol sa kalooban ng punong dakilang luo, may epekto pa ba ito sa iyo ngayon? Sumagot si Munting Puti, wala na po. Matapos magising si Munting Puti, nasa likuran na lang ito at hindi na nangahas gumawa ng anumang ingay. Nakhinga ng maluwag si Junlin, kung gayon, mabuti. Ngayon, dadalhin ko kayo pabalik sa sektang Suantian. Sumunod si Munting Puti, opo, Guro. Sa silangang rehiyon, sa plaza ng paaralang Yuhua sa kontinente ng Qing, nagbubulungan ang mga disipulo. Anong nangyari sa banal na anak? Bakit mukha siyang tulala? Nga, bago siya umalis, puno siya ng sigla. Ano ba talaga ang nangyari sa kontinente ng Hong? Si Chen Qiao ay hindi makatayo ng tuwid at kinailangang alalayan. Ang mga nakatatanda ay nagmamadaling lumapit, banal na anak, ano ang nangyari sa inyo? Sa sandaling iyon, gusto lang niyang, kailangan kong makita siguro. Isang nakatatanda ang nagulat, banal na anak, si Venerable Juyang ay nasa, nagsasarang paglilinang. Maaari ko bang itanong kung ano ang nangyari sa banal na anak? At nasaan si Elder Yan at ang iba pang mga kapatid sa sekta? Desperado siyang sumagot, patay na. Patay na silang lahat. Nang marinig nila ito, nabigla sila. Ano? Banal na anak, sino ang gumawa nito? Sabihin mo agad sa akin para may ulat ko ito sa pinuno ng sekta. Ang mga mata ni Chen Qiao ay puno ng puot. Ang sektang Suantian. Si Junlin.
Sa paaralang yuhwa, sa panlabas na bulwagan ng mga tunay na disipulo, laganap ang galit. Impossible. Pati si Elder Yan at ang iba pa ay patay na? Lintik. Nangahas silang patayin ang mga nakatatanda ng paaralang yuhwa. Muntik pa nilang mapatay ang banal na anak. Talagang hindi nila tayo nirerespeto. Magdeklara ng gyera. Kailangang hayagang magdeklara ng gyera. Pagkatapos ay duguan nating lipulin ang buong barbarong rehiyon at bunutin pati ugat ang lahat ng kaugnay na sekta. Sa mataong lansangan, kumalat na ang balita. Breaking news! Ang pinakabagong balita sa mundo ng paglilinang sa silangang rehiyon ay narito na. Lahat na nakabasa ng balita ay natulala. Ano ito? Ang banal na anak ng paaralang yuhwa ay natalo ng isang babaeng nakapulang damit na kapareho ng antas. Ang paaralang yuhwa ay nawalan ng 9 na eksperto sa antas ng pagsasanib katawan. Ang salarin ay ang pinuno ng tuktok ng Piao-Miao ng sektang Suantian. Satsaan, ang pangyayaring ito ay naging paksa ng kanilang usapan. Nagbago na ang panahon. Ang mga taga-probinsya sa kontinente ng Hong ay nangahas pang pumatay ng mga eksperto mula sa paaralang yuhwa. Ang sektang Suantian ay may ilang talento, ngunit laban sa paaralang yuhwa, sa tingin ko wala nang dapat pag-usapan pa ang labanang ito. Tama. Ang paaralang yuhwa ay isang nangungunang puwersa sa paglilinang. Sa malayong nakaraan, ito ay isang banal na lupain na nagsilang ng mga tunay na engkantado. Paano maikukumpara ang mga taga-probinsyang iyon sa pundasyong iyon? Wala pang 10 araw, maaaring wala na ang sektang Suantian. Sa kontinente ng Buddha, silang ang rehiyon, sa pangunahing bulwagan ng Templong Xuankong, nagbigay ng utos si Maestrong Xuankong. Amitabha. Nagpadala na ng mensahe ang paaralang yuhwa na nais nilang makipagdigma sa sektang Suantian. Kung gayon, ang Templong Xuankong ay magpaparusa rin sa kasamaan at magtataguyod ng kabutihan. Pagbabayarin ng dugo ang sektang Suantian sa kanilang mga utang na dugo. Sumagot ang monghe sa tabi na iintindihan ng disipulo. Ipaparating ko ang utos na tipunin ang mga Zen na naglilinang sa silangang rehiyon upang sama-samang sugpuin ang demonyo at patunayan ang Dao. Sa kontinente ng Hong, mula nang bumagsak ang lihim na kaharian ng Luotian, ang masaganang enerhiyang espiritual ay baliw na kumalat palabas. Gaya ng kasabihan, kapag namatay ang isang balyena, mabubuhay ang sanlibutan. Ang dating tigang at mahirap na kontinente ng Hong ay nagsimula ng magpakita ng matinding sigla na nagbigay daan sa maraming nilalang na makinabang at ang kanilang paglilinang ay sumulong na parang lipad. Mula nang ang 100,000 dayuhang nilalang ay sumanib sa sektang Suantian, ang kabuuang lakas nito ay biglang tumaas. Ngunit mula nang dumating ang balita ng deklarasyon ng gyera mula sa malalaking sekta sa silangang rehiyon, ang sektang Suantian ay nalukuban ng madilim na kapaligiran. Sa sektang Suantian, sa plasa ng pagsasanay, nag-uusap ang mga disipulo. Sasalakayin na tayo ng paaralang yuhwa. At pati na rin ang mga peking monghe mula sa Templong Xuankong, itinuturing pa tayong masasamang demonyo. Talagang hindi pa sila sumusuko. Kakaiba, ilang araw nang hindi nakikita ang pinuno ng sekta at ang mga pinuno ng tuktok. Saan sila nagpunta? Narinig ko na sila inasa, nagsasarang paglilinang. Napakalakas na ni Pinunong Ye, pero nagsisikap pa rin siyang maglinang. Para sa sektang Suantian, ito'y isang malaking biyaya. Sa tahanan sa loob ng sektang Suantian, sa tuktok ng Piao-Miao, si Junlin ay nakaupo sa silya ng maestro sa hardin, bumahing. Si Munting Puti ay mapanuyo na nag-abot ng isang baso ng inumin, ipinagmamalaki, guro, nagtagumpay si Munting Puti. Ang sukdulang boba milk tea na gusto ninyo ay sa wakas ay nagawa na. Minadali siya ni Junlin, bilisan mo, ilagay mo ang straw para sa akin. Si Munting Puti ay masunuring iniabot ang baso sa kanya. Heto po. Sumimsim siya ng malalim. Sarap. Ito talaga ang lasa. Pagkatapos uminom, pinuri ni Junlin ang kanyang disipulo. Munting Puti, magaling ang ginawa mo. Pinapayagan kitang gumawa pa ng 50 baso, pero sa pagkakataong ito, maaari kang pumili ng isang baso bilang gantimpala para sa iyong sarili. Tuwang-tuwa si Munting Puti, talaga po. Salamat, guro. Sa kanyang puso, napabulala siya, ang resipe ng milk tea na napanalunan sa pang-araw-araw na pag-log in na misyon ay mas masarap pa kaysa sa resipe ng milk tea sa dati kong buhay.
Kahit si Haring Yelo, pagdating, ay kailangang mag-alok sa akin ng sigarilyo. Si Hong Qianye sa isang tabi ay malamig na nagsabi, ang dagang ito ay masyadong tanga. Isang araw, ibebenta ka para kumita ng pera. Tinanong siya ni Junlin, munting Hong, nasaan na ang aking maanghang na inihaw na pusit? Bakit hindi pa tapos? Tingnan mo si munting puti, ang bilis kumilos. Masahol ka pa sa isang daga. Nagalit siya at pinabilis ang pag-ihaw ng pusit sa kanyang kamay. Malapit na, guro. Dadalhin na agad ng disipulo. Maingat na inayos ang inihaw na pusit sa isang plato. Si Hong Qianye ay magalang na nag-abot nito na maihalong pagkainis. Guro, tikman ninyo. Nang makitang tinikman niya ito ng walang anumang papuri, nagtanong si Hong Qianye, Guro, nasiyahan ba kayo sa pagkakaluto? Ang anghang, kailangan pa bang ayusin? Mahinahon siyang sumagot, hindi masama. Ipagpatuloy mo lang iyan. Nagsumamo si Hong Qianye, Guro, maaari niyo bang bigyan ang disipulo ng pagkakataong pumasok sa silid-araw para maglinang ng ilang araw? Gustong-gusto ko na pong umunlad. Nagreklamo si Junlin, tingnan mo nga naman, nagmamadali ka na naman. Naiinis siyang nagsabi, pero pinauna niyo na sila pinuno ng sekta doon. Guro, gusto kong lumakas. Para maprotektahan ko ang sekta. Kalmado pa rin siya. Huwag kang mag-alala, nandito naman ako para sa sekta. Maging masunurin ka lang sa tabi ko. Naisip ni Hong Qianye, lintik. Sa tingin ko, natatakot ka lang na malampasan ng aking paglilinang ang sa iyo. Si munting puti sa likuran ay namagitan para sa kanya. Guro, kung gusto ni Ate Hong, payagan niyo na po siya. Ang mga gawain niya, ako na po ang gagawa. Malugod na pumayag si Junlin, kung ang iyong kapatid na lalaki ay namamagitan para sa iyo at handang tumulong sa iyong mga gawain. Kung gayon, pinapayagan kitang pumunta sa silid-araw para maglinang ng ilang araw. Dapat kang magpasalamat sa iyong kapatid na lalaki. Matapos magtagumpay, magalang na sinabi ni Hong Qianye, salamat, Guro. Salamat, kapatid, sa pamamagitan para sa akin. Pagkatapos kumain, umalis si Junlin, babalik na ako sa aking silid. Dahan-dahan lang kayo sa pagkain. Sa likuran, ang mga mata ni Hong Qianye ay nag-aapoy sa puot. Maghintay ka. Sa araw na lumabas ako mula sa paglilinang, iyon ang araw na yuyukod ka, Junlin. Alam ni Junlin ang intensyon ng isa. Mukhang naiinip na matapos maudyok, ano? Alam kong gusto mong lampasan ako kaya ka nanunuyo. Pero sa kasamaang palad, lalo akong lumalakas kapag malakas ang kalaban. Kaya magpakasipag ka lang sa pagpapataas ng antas para sa akin. Masunuring nagtanong si munting puti, Guro, handa na po ang 50 bagong baso ng inumin. Pwede ko po bang inumin itong baso na may jelly? Agad siyang pumayag. Siyempre. Sinabi ko naman na maaari kang pumili kahit ano. Tuwang-tuwa si munting puti, salamat, Guro. Hinaplos niya ang ulo nito. Ang iba, pusa ang hinahaplos, ako naman, daga. Pero hindi masama ang pakiramdam na ito. Nang mabanggit ang pusa, natakot si munting puti at nanayo ang balahibo. Pusa. Saan ang pusa? Takot na takot si munting puti sa pusa. Walang magawang tiningnan siya ni Junlin, mayroon kang katawang dakilang loo, sayang lang talaga. Mas malaki ba sa iyo ang pusa? Isa pa, hawak mo ang 10,000 alagad sa lihim na kaharian tapos takot ka sa pusa. Nakasimangot siyang sumagot, takot lang po si munting puti. Iminungkahi niya, bakit hindi ka pumunta sa silid-araw para maglinang? Sa loob noon, 100 taon, habang sa labas ay 1 araw lang ang lilipas. Ang iyong katawang dakilang loo ay siguradong lalakas ng husto. Sinabi niya ang dahilan, ayaw po ni munting puti. Kung mananatili si munting puti doon ng 100 taon at hindi makikita siguro, malulungkot po si munting puti. Isa pa, nakakainip po talagang maglinang. Gusto ni munting puti na kumain ng masasarap na pagkain kasama siguro. Hinayaan na lang niya ang kanyang disipulo. Kung ganyan ka, bagay na bagay sa personalidad ko. Hindi tulad ng iba. Si Hong Qianye na pinaparinggan ay bumahing. Naalala ni Junlin nga pala, hindi ba't sinasabing ang mga lahing demonyo, Yao, na naglilinang hanggang sa antas ng pagbabagong espiritu ay maaaring mag-anyong tao? Bakit hindi pa kita nakitang nag-anyong tao? Inihayag nito kasi po nakalimutan ni munting puti. Excited siyang naghintay.
Kung gayon, subukan mong magbago ng anyo ngayon. Napakamot ng ulo si Munting Puti at nahihiyang pumayag. Sige po. Nakapikit ang kanyang mga mata, isang agos ng tunay na enerhiya ang bumalot sa maliit na daga. Isang pares ng payat na binti ang lumitaw, ang kanyang tindig ay maliit at kaibig-ibig. Natigilan si Junlin habang nakatingin. Hindi ba ito ang karaniwang anyong loli ng bata? Pagkasabi noon, pagtingin sa mukha ni Munting Puti, naibugan niya ang isang lagok ng milk tea. Anong kalokohan ito? Si Munting Puti, na may katawang loli, ngunit ang ulo ay daga pa rin, ay nahihiyang nagtanong, Guro, bakit po? Hindi po ba maganda ang anyo ni Munting Puti? Nangitim ang mukha ni Junlin, hindi makatingin pa. Hindi lang hindi maganda, nakakatakot pa. Munting Puti, sinasadya mo bang paglaruan ang iyong guro? Iwinasiwas nito ang kamay, tumatanggi. Hinding-hindi po. Sinikap po talaga ni Munting Puti na magbago ng anyo, pero hindi ko po alam kung bakit ganito lang ang nagawa. Nalulungkot po si Munting Puti. Walang magawa si Junlin, hinilot ang noo. Ayos lang, bumalik ka na sa dati mong anyo. Tumanggap ng utos si Munting Puti. Opo. Ngunit pagkaraan ng mahabang sandali, tanging huni ng uwak ang maririnig, ang anyo ni Munting Puti ay ganoon pa rin. Hindi niya napigilang sumigaw, kalahating oras na ng insenso, bakit hindi ka pa bumabalik sa dati? Natakot si Munting Puti, nanliit, nagmamakaawa, guro, bigla pong hindi alam ni Munting Puti. Lalong dumilim ang mukha ni Junlin, tunay ka bang daga o baboy? Munting Puti, pakiusap, guro, wag po kayong magmadali. Pagkalipas ng ilang araw, susubukan po ulit ni Munting Puti, siguradong makakabalik na po. Walang magawa siyang nagpalakas ng loob, magsikap ka. Nagtanong pa si Munting Puti, Guro, gusto niyo pa po bang hawakan si Munting Puti? Iwinasiwas ni Junlin ang kamay, tumatanggi. Huwag na. Gusto kong mapag-isa. Nagmamadaling tumakbo si Munting Puti patungo sa banga ng tubig. Pinagmasdan niya ang kanyang bagong anyo. Kakaiba, hindi ba't napakaganda nito? Sa silaang rehiyon, sa pagitan ng kontinente ng Hong at kontinente ng Ling, ang mga barkong pandigma ay naglayag na. Ang mga usisero ay sabik na naghihintay. Walang sinuman ang makakatagal sa puot ng numero, unong sektang engkantado ng silangang rehiyon. Malapit nang matapos ang sektang Xuantian. Kahit gaano pa kadominante noon si Ye, sa pagkakataong ito, mamamatay siyang kahabag-habag. Siguro sa pagkakataong ito, maiihi na siya sa takot. Sa mansyon ng pamilyang Jiang, sa loob ng isang silid, umalingaw ang mga malaswang tunog. Ang malambing na boses ng babae ay narinig, binatang guro, dahan-dahan lang po. Isang bantay sa labas ang biglang nagbukas ng pinto, nag-uulat, binatang guro, dumating na sila. Sinalakay na tayo sa labas? Sumigaw si Tianyi, hayop ka. Linawin mo nga. Sino ang sumasalakay sa labas? Kung hindi, pupugutan kita ng ulo at itatapon sa Poso Negro. Nagulat siya, ang paaralang yuhwa po. Narito na ang hukbo ng paaralang yuhwa. Nakapasok na sila sa kontinente ng Hong. Excited na nagtanong si Tianyi, ano ang sinabi mo? Magaling. Tapos na ang paaralang yuhwa. Isang hamak na taga-probinsya na nangahas magmayabang sa akin. Alam kong hindi ka magtatagal. May magandang palabas na mapapanood ngayon. Sa tuktok ng bundok Banzong sa kontinente ng Hong, pinagmamasdan ng mga naglilinang ng kontinente ng Hong ang pangkat sa di kalayuan. Ganoon kalaking pangkat, gaano karaming naglilinang ang ipinadala? Nagsalita si Yang Feng, Tianjun, sa pagkakataong ito, nakikiusap ako sa iyo, huwag mong pilitin ang sarili mo. Kung hindi kaya, tumakas na lang tayo. Ikaw ang pinakamalakas sa kontinente ng Hong, ikaw din ang espiritual na pinuno ng lahat ng katutubong naglilinang. Kung mapuksa ka, siguradong napakalaking kawalan iyon. Sa sektang Xuantian, sa plaza, sumisigaw ang mga disipulo, dumating na ang kaaway. Buong mundo ay nasa harap ng malaking kaaway. Nasaan na sila pinuno ng sekta? Ang tor sa likod bundok ng sektang Xuantian ay tinamaan ng isang malakas na puwersa mula sa langit. Dalawang malabong anino ang lumitaw, sina Dizhu at Tian Xi pala, nakararating lang mula sa pagsasarang paglilinang. Naramdaman ni Dizhu, pagkatapos ng 500 taon ng mahirap na paglilinang, muntik nang makalusot sa antas ng pagsasanib katawan, ngunit hindi pa rin mahanap ang pakiramdam. Mukhang may limitasyon pa rin ang pagsasarang paglilinang.
Pinaalalahanan siya ni Tianxui, dapat kang masiyahan. Mabuti na lang at mayroon tayong mga pamamaraan at tableta na ipinasa ni kapatid na Kung hindi, kahit maubos pa ang ating buhay sa buhay na ito, mahihirapan tayong makalusot sa antas ng orihinal na kaluluwa, lalo na sa loob ng 500 taon. Pagtingin sa likuran, hindi pa lumalabas ang pinuno ng sekta, kaya nagtaka, nasaan ang pinuno ng sekta? Hindi pa ba siya lumalabas? Si Yunyan, na may kahangahangang tindig, ay lumabas. Malapit na ang malaking labanan, kaya kailangan kong lumaban ng buong lakas. Mabuti na lang at bago ang laban, nakalusot ako sa antas ng pagsasanib katawan. Sa likuran niya, isang mahalagang tao ang lumitaw. Nagulat siyang napabulalas, may iba pa? Sino kaya ito? Ang aura na ito ay napakalakas, mas malakas pa kay kapatid na Ang mga yabag na iyon ay unti-unting lumabas mula sa nagliliyab na apoy. Ang taong iyon ay si Hong Qianye. Tuwang-tuwa si Di Zhu, siya pala ang pangunahing disipulo ni kapatid na Tunay ngang anak ng tigre ang ama. Ang mag-ama ay parehong henyo at kakaiba. Sabihin mo kay Tiyo Guro, anong antas na ang narating mo? Galit na nagtanong si Hong Qianye, ano ang pinagsasabi mo? Natigilan si Di Zhu nang isang palad ang tumama sa kanya, hindi siya nakahanda. Sumigaw ng malakas si Tianxui, Hong Qianye. Nagkamali lang ng salita ang iyong Tiyo Guro. Magkapatid pa rin tayo sa sekta, bakit kailangan mo siyang saktan? Nagbago ang mukha ni Hong Qianye, malamig na ngumiti. Magkapatid sa sekta. Ako ay isang dambuhalang demonyo, isang eksperto sa antas ng tunay na engkantado. Isang bagay ba kayong mga langaw na maaasahan? Kung hindi dahil kay Junlin, hindi sana ako magtitiis ng ganitong kahihiyan. Pero ngayon tapos na. Nagalit si Tianxui sa mga salitang ito. Nababaliw ka na ba sa paglilinang? Ano ang ugali mong iyan? Mag-ingat ka, isusumbong kita kay kapatid na Hindi siya natakot. Bahala ka. Wala akong pakialam sa kanya. Isa pa, nahihirapan na siyang iligtas ang sarili niya ngayon. Kung may kakayahan ka, papuntahin mo siya rito. Sa kasalukuyan kong antas ng paglilinang, hindi pa tiyak kung sino sa amin ang mananalo. Mayabang na sinabi ni Hong Qianye, ang ganitong uri ng sukdulang kayamanan ay hindi dapat sayangin. Mas mabuting ipaubaya na lang sa akin ang paggamit nito. Pinigilan siya ng iba, ang lakas ng loob mo. Ano ang ginagawa mo? Hindi ka ba talaga natatakot na parusahan ka ni kapatid na Isang palad mula kay Hong Qianye ang nagpaatras sa buong pangkat. Umalis kayong lahat. Maingat na nagsalita si Yunyan, ang taong ito ay may napakalakas na demonyong kalikasan. Hindi ko inaasahan na pagkatapos niyang makapasok sa antas ng pagsasanib katawan, pati ang kanyang aura ay mahirap ng labanan. Anong pinagmula ng disipulong ito na tinanggap ni kapatid na Si Hong Qianye, habang kinokontrol ang silid araw, ay hinahamak sila. Isang grupo ng mga walang kwenta. Ngunit napansin niya ang isang problema. Ano ito? Bakit hindi gumagalaw ang silid araw? Pinigilan siya ni Yunyan. Hong Qianye, disipulo ka ni kapatid na ikaw din ang pinakamahusay na henyo sa sekta. Siguradong aalagaan ka ng sekta ng mabuti. Bakit kailangan mong gumawa ng mga ganitong kasuklam-suklam na bagay? Galit na sumagot si Hong Qianye, lintik. Sino ka para turuan ako? Tinamaan si Yunyan ng isang palad niya at hindi na nakatayo ng tuwid, lumipad pa atras. Hindi siya makapaniwala, anong uri ng paglilinang ito. Isang hampas lang, wala akong pagkakataong lumaban. Kumpara bago pumasok sa silid araw, ang pagkakaiba ay parang langit at lupa. Nag-aalalang tumawag ang mga disipulo sa likuran, pinuno ng sekta. Nagpatuloy sa pang-insulto si Hong Qianye. Mga hamak na langgam lang, nangangahas pang mag-utos sa akin. Ang hindi ko pagpatay sa inyo kanina ay ang pinakamalaking awa na maibibigay ko sa inyo. Biglang isang mayabang na boses ang umalingaw-ngaw, dumating na ang hukbo ng paaralang yuhwa. Ang salarin na si Junlin, bakit hindi ka pa lumabas para mamatay? Tamang-tama, ito na ang panahon para ipakita ang baraha sa mga taong iyon. Nagmamadaling hinila ni Yunyan ang mga disipulo, halikayo, tingnan natin. Samantala, si Junlin ay komportabling umiinom ng sarili niyang gawang milk tea. Napakasarap. Bumalik si Hong Qianye at naabutan ang ganitong eksena. Isang kahihiyan sa mundo ng mga naglilinang.
Sa ganitong bulok na estilo, gusto pa niyang maglinang para maging engkantado. Swerte lang siyang nakakuha ng sukdulang pagkakataon, kaya nagkaroon ng mga mahahalagang pamamaraan at kayamanan. Ngunit ngayon, lahat iyon ay mapupunta na sa akin. Nang makita siyang bumalik, mahinahong sinabi niya, masunuring disipulo, nakalabas ka na pala mula sa paglilinang. Namiss kita. Pinaalalahanan ni Hong Qianye, ang mga tao sa labas ay malapit nang sumalakay para kunin ang buhay mo. Hindi ko inaasahan na ganyan kakatamad. Hindi ka ba natatakot mamatay? Nagkunwaring nagulat si Junlin, sinalakay na ba? Bakit hindi ko alam? Lalo siyang nainis. Nasa paraiso ka na maiharang na pang-iwas ingay, puro ka lang kasiyahan kaya natural na wala kang alam sa mga nangyayari sa labas. Ngayon, makinig kang mabuti. Sa labas, dumating na ang mga kaaway para maningil. Junlin, lumabas ka na para mamatay. Napakakalmado ni Junlin gusto pala nilang makipagdigma. Tuwang-tuwa si Hong Qianye habang nakatingin sa kanya. Nakikita mo na ba ang kasalukuyang sitwasyon? Pero ngayon, kung ibibigay mo sa akin ang lahat ng mayroon ka, maaari kong pag-isipan na kumilos para iligtas ang buhay mo. Nagdududang nagtanong siya, ano ang ibig mong sabihin? Nainis siya sa ugaling ito. Huwag ka nang magkunwaring tanga sa akin. Lahat tayo ay matatalino, sabihin na natin ng diretsyon. Bago pa siya makatapos magsalita, natigilan siya sa anyo ni Munting Puti. Diyos ko! Anong demonyo iyan? Masayang nagulat si Munting Puti, Guro, ito po ang chicken wings na pinagawa ninyo kay Munting Puti. Maanghang po ang lasa, tikman niyo po agad. Ay, Kuya Hong, ang bilis niyo pong nakalabas sa paglilinang. Hindi makapagsalita ng buo si Hong Qianye. Tumigil ka. Natatakot siyang naisip, ito ba ang puting mabalahibong daga? Bakit naging ganito ang mga bagay-bagay? Nakakatakot ang anyo. Tunay ngang dapat mamatay. Hindi ko inaasahan na ganito pala kabigat ang panlasa ng taong ito. Alam ni Junlin na hindi siya naiintindihan. Ano ang tingin na iyan? Ano kaya ang masamang iniisip niya? Ako ay isang marangal na tao. Ang grupo niya nakararating lang ay sumigaw, rebeldeng disipulo. Ano ang balak mong gawin sa iyong guro? Kapatid na mag-ingat ka. Sila mismo, nang makita si Munting Puti, ay napanganga. Ito si Munting Puti. Sanay na si Munting Puti sa ganitong eksena. Mga Ginoo, huwag po kayong matakot, si Munting Puti po ito, ang inyong disipulo. Hinaplos ni Yunyan ang dibdib, nakahinga ng maluwag. Siya pala ang pangalawang disipulo ni kapatid na Nakakagulat din ang anyong ito. Halika na, kapatid na hindi lang ang iyong talento ang pambihira, pati na rin ang iyong panlasa ay malayong-malayo sa atin. Pinaalalahanan sila ni Junlin, hoy, tumigil kayo. Ano ang pinagsasabi niyo? Sabihin niyo nga, bakit kayo nagmamadaling tumakbo rito? Anong nangyari? Diretsong itinuro ni Yunyan si Hong Qianye, inaakusahan, kapatid na ang iyong pangunahing disipulo ay may masamang balak. Hindi lang niya gustong agawin ang silid-araw, pinagtangkaan pa niya kaming saktan. Madilim na nagtanong si Junlin, masunuring disipulo ko, totoo ba ang sinasabi nila? Hindi itinanggi ni Hong Qianye. Kung totoo, ano ngayon? Ano ang magagawa mo sa akin? Ngayon na dumadating ang malaking hukbo, malapit na ang iyong kamatayan, hindi mo ba naiintindihan ang kasalukuyang sitwasyon? Labis na nainis si Yunyan. Lintik! Pusong lobo! Hindi ka naman pinabayaan ni kapatid na Ang salitang ito ay tumama sa kanyang amor proprio. Ano ang naiintindihan ninyo? Gaano nakatagal? Puro lang kayo pang iinsulto sa akin na parang isang alipin. Hindi ko na talaga matiis. Pagtingin sa dalawang nag-aaway, walang magawa si Junlin, hinawakan niya ang noo, bumulong, karma. Ito talaga ang karma. Pagkatapos, na parang isang batikang aktor, umiyak siya ng malungkot, huwag niyo siyang sisihin, ako ang may kasalanan. Dahil hindi ko naramdaman ang damdamin ng aking disipulo. Nagkamali ako. Labis akong nagsisisi. Inalalayan ni Munting Puti si Junlin, humahagulgol din ito. Guro! Natigilan si Yunyan. Kapatid na ikaw ngayon lang kita nakitang ganito. Nang makita ni Hong Qianye ang anyong ito, nainis siya. Ituloy mo lang ang pag-arte. Ang mukha mong iyan, ako ang pinaka nakakakilala.
Nagpapanggap ka pa rin ba sa harap ng lahat? Malalim pa rin ang pag-arte ni Junlin, Munting Hong, Hong Tianye, aking minamahal na disipulo, alam kong nagkamali ako. Mapapatawad mo ba ang iyong guro? Tutal, magguro at disipulo pa rin tayo. Magsimula tayong muli, pwede ba? Tumanggi siya. Huwag kang umasa. Huwag mo akong pandirihan. System notification, binabati kita, host, sa pagkumpleto ng pansamantalang misyon. Kusang umamin ng pagkakamali, ituon ang lahat ng emosyon upang makiramay ang lahat sa iyo. Gantimpala, sining ng katawang hindi nasusupil na tirano, quit. Sining ng katawang hindi nasusupil na tirano, isang sukdulang pamamaraan na pinagsasama ang lakas at katawan. Kapag nalinang hanggang sa pinakamataas na antas, maaaring lumikha ng katawang hindi nasusupil na tirano, yayanig sa sanlibutan. Ito ang layunin ni Junlin. Nasiyahan siyang naisip, sa wakas, natapos na. Ang misyong ito ay talagang kakaiba, pero mabuti na lang at maganda ang gantimpala. Sulit din sa hirap. Kung tapos na ang misyon, ngayon, dahan-dahan kitang paglalaruan. Humiga si Junlin sa upuan, nagpatuloy sa pag-arte. Munting Hong, dapat mong malaman na isang araw na guro, habang buhay na guro. Kahit anong mangyari, ako pa rin ang tsaa. Ay, hindi, ako ang iyong guro. Asarin pa kita ng kaunti para makita kung gaano kakatagal makakatiis. Kung talagang kikilos ka, ituring mo na lang na isang pakete ng karanasan na dumating sa pintuan. Pagkasabi noon, inutusan niya si Munting Puti, Hoy, Munting Puti, lumapit ka rito, masahihin mo ang balikat ko. Masunurin itong lumapit. Opo, guro. Nagdududang nahulaan ni Dizu, mga ginoo, hindi kaya masyadong maraming presyon, si kapatid na Ye kaya nagkaroon siya ng split personality. Sinaway siya ni Tian Xui, tumahimik ka. Ano ang pinagsasabi mo? Samantala, si Hong Tianye ay napaka-alerto. Ano na naman ang balak ng taong ito? Nagsalita si Junlin, Munting Hong, 200 taon kang nagsarang paglilinang sa silid araw. Ngayong nakalabas ka na, pakiramdam mo ba'y napakagaling mo na? Naiinip siyang sumigaw, huwag ka nang magsalita pa ng walang kwenta at ibigay mo na sa akin ang lahat ng mayroon ka. Maaari kitang tulungan pero kung tatanggi ka, dito ka mamamatay. Bumulong si Dizu kay Yunyan, pinuno ng sekta, base sa sinabi niya kanina, mukhang may intensyon din siyang tumulong. May konsensya pa rin pala. Malapit na ang malaking labanan, kung tutulong siya, marahil malulutas natin ang krisis. Sumagot siya, ang bagay na ito ay depende pa rin sa desisyon ni kapatid na Ye. Kalmadong sumagot si Junlin, sigurado ka ba? Mas malakas ka na ba sa akin ngayon? Naniniwala si Hong Tianye, bagamat palagi mo akong pinipigilan, sinasayang ang mahalagang oras ko sa paglilinang, ngunit ako, sa loob ng silid araw, naglinang ng 200 taon. Ano man ang antas ng paglilinang o lakas, matagal na kitang nalampasan. Nag-utos siya, bilisan mo. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Ang armada ng paaralang Yuhua ay malapit na sa tuktok ng Piao Miao. Gusto mo pa bang ako ang kumilos? Nanginginig na napabulala si Munting Puti, nakakatakot si Kuya Hong. Napansin ni Yunyan, si Hong Tianye ngayon ay may masamang hangarin na, nais niyang agawin ang lahat ng pagkakataon ni kapatid na Ye. Buong tapang siyang sumugod, kapatid na Ye, tutulungan kita. Sa sandaling iyon, biglang dumilim ang langit. Isang nakakatakot na puwersa ang pumunit sa kalawakan, umuungal na bumulusok pababa sa kontinente ng Hong, na parang parusa ng langit. Sa sandaling iyon, rumaga sa ito pababa kung nasaan nakatayo sina Junlin at ang kanyang disipulo. Sumigaw ng malakas si Hong Tianye, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa pagnanasang pumatay. Ang kanyang palad ay naglabas ng malakas na tunay na enerhiya, direktang tumama sa pinagmulan ng puwersang iyon. Ang puwersang iyon ay itinulak pabalik, dala ang isang nakakayanig na ugong, bumulusok sa barkong pandigma na nakalutang sa himpapawid. Ang sigawan ay umalingaw-ngaw sa kaguluhan. Ang ating atake ay ibinalik. Umilag kayo agad. Boom! Isang nakakabinging pagsabog, ang barko ay sumabog sa himpapawid. Ang mga sigaw ng tulong ay umalingaw-ngaw, tulong. Ang mga naglilinang ay tinamaan ng puwersa, nagkawatak-watak. Ang kanilang mga katawan ay nagsipagbagsakan na parang mga tuyong dahon sa gitna ng bagyo. Sino ang gumawa nito? Lumabas ka para mamatay. Inilipat ni Hong Tianye ang kanyang target sa kanila.
Sa panahong ito, nangahas kayong manggulo sa akin. Pero kahit paano, si Junlin ay hindi ko kalaban. Maaga o huli, ang kanyang mga yaman ay mapupunta rin sa akin. Kailangan ko munang lipulin ang mga langaw na ito. Hinarap niya sila, buong tapang na inamin, ako ang gumawa niyan. Kaya niyo bang labanan ako? Ang kanyang anyo ay nagdulot ng maling akala sa nakatatanda sa panloob na sekta ng paaralang yuhwa, na nasa huling yugto ng antas ng pagsasanib katawan. Isang babae lang, nangangahas pang magsalita ng mayabang dito. Hayaan mo ako ang tumapos sa iyo. Direkta siyang sumugod para umatake. Mamatay ka na. Hinamak sila ni Hong Tianye. Mga langaw na hindi alam ang kanilang lugar. Mamatay kayo. Ang puwersa mula kay Hong Tianye ay sumambulat na parang malaking alon, direktang sumupil sa nakatatanda sa harap niya. Isang malakas na sigaw ang pumunit sa kalawakan, ang katawan ng nakatatanda ay parang pinupunit ng panlabas na puwersa, bawat hibla ng kalamnan ay banat na parang sasabog anumang oras. Hindi tumigil si Hong Tianye, dinagdagan ng kanyang kamay ang presyon, na lalong nagpabaliw sa puwersang inilalabas. Nagbigay siya ng utos na may awa, bibigyan ko kayo ng kalahating oras ng insenso, lahat kayo, umalis sa kontinente ng Hong. Kung hindi, mamamatay kayo. Namutla ang mukha ng mga nakatatanda. Ano? Sumigaw si Elder Mu, sukdulang kayabangan. Sa iyo lang, mang-utos ka sa numero 1 sektang inkantado ng silangang rehiyon. Tama. Aksidente lang na natamaan ng iyong patibong ang isang nakatatanda. Akala mo ba, mag-isa mong lalabanan ang 10-10 daang nasa antas ng pagsasanib katawan? Mga Ginoo, patayin ang taong ito. Duguan nating lipulin ang sektang Xuantian. Si Hong Tianye ay naglabas ng madilim na demonyong aura. Ayaw ninyong uminom ng bagong alak, gusto ninyong uminom ng parusang alak. Kung ganoon, magpapakawala ako ng malawakang pagpatay. Ang apoy na umuubos ng kaluluwa ng kadiliman, Yuming Shaihan Ho, kasama ang mga mababangis na kaluluwa, ay sumugod mula sa kanyang panig. Ang mga nakatatanda sa antas ng pagsasanib katawan ay sunod-sunod na napaatras. Kagagaling lang sa sagupaan, 1/3 na sa kanila ang namatay. Isang malaking bilang ng mga bungo na kulay berdeng itim ang sumisira sa larangan ng digmaan na parang mga baliw na balang. Sa gitna ng kabaliwan, tanging masakit na sigaw ang kanilang magagawa, ang kamay ko. Huwag kayong magpapagat, malalason kayo. Tumigil kayo! Tumigil kayo! Maraming disipulo ng paaralang yuhwa ang nasunog hanggang amatay, direktang sumisigaw ng kahindik-hindik. Ang mga sigaw ng tulong ay umalinggaw sa buong kalangitan. Ang mga tao mula sa templong Kong ng kontinente ng Buddha ay dumating sa tamang oras. Amitabha! Mga Ginoo, ang templong Xuan Kong ay dumating para tumulong sa inyo. Hindi sila pinansin ni Hong Tianye. May iba na namang naghahanap ng kamatayan. Naisip ni Maestrong Xuan Kong, anong nangyayari? Ayon sa balita, ang disipulo ni Junlin ay kararating lang sa antas ng pagbabagong espiritu. Pero ang sitwasyong ito, hindi kaya mayroon siyang napakalakas na pamamaraan. Kung ganito na ang disipulo, hindi ba't mas malakas pa si Junlin? Nandito na rin lang, ang pana ay nakatutok na, hindi na maaaring hindi iputok. Ang mga monghe ay nagtayo na ng pormasyon para ikulong si Hong Tianye. Sumigaw si Xuan Kong, babaeng demonyo, huwag kang magmayabang. Ang tunay na enerhiya mula sa kanyang palad ay umuungal na lumabas, pumunit sa hangin, dala ang isang napakalakas na puwersa bilang ganti. Kayong mga peking monghe ang pinakaayaw ko. Mamatay kayo. Ang harang ay nasira sa isang iglap. Ang mga monghe ay nagsipagbagsakan na parang mga tuyong dahon sa harap ng bagyo, nasaktan ng husto, nawalan ng porma ang kanilang pormasyon. Natigilan si Xuan Kong. Bakit hindi kayang tanggalin ng aming mga selyo ang kakaibang apoy na ito? Isang taong galit na pumutol sa kanya, Amitabha ang nanay mo. Malapit na siya rito. Desperado siyang napabulalas, huwag. Kararating ko lang. Hindi mabilang na apoy ang sumiklab sa himpapawid, umiikot na parang mga nilalang mula sa impyerno, sumusugod sa mga monghe. Natakot si Xuan Kong. Kagagaling lang sa sagupaan, 10,000 disipulo mula sa kanyang panloob na sekta ang nawala. Malaking problema ito. Lintik na paaralang yuhwa, sino ba ang kinalaban ninyo? Isinumpa niya, demonyo ka. Hindi ka patatawarin ni Buddha.
Iwinasiwas ni Xuan Kong ang kamay, isang palad ang lumabas na parang yumanig ang langit at lupa. Isang higanting kamay ang nabuo sa himpapawid, may napakalakas na kapangyarihan, direktang pumipiga pababa kay Hong Qianye. Mayabang siyang nagsabi, kahit si Buddha pa ang dumating, papatayin ko siya para makita mo. Sa mga mata ni Hong Qianye, malinaw na nakikita ang refleksyon ng higanting kamay, ngunit hindi na tinag ang kanyang tingin. Isang malakas na palad na may dalang malaking apoy ang sumiklab mula sa kanyang kamay, malakas na umikot pa itaas, umuunga na direktang tumama kay Xuan Kong. Humirit si Hong Qianye, ang pagnanasang pumatay ay kumalat sa bawat pulgada ng hangin, hinamak siyang sinabi, hindi mo alam ang iyong kakayahan. Humanga si Yunyan. Kapatid na Ye, ang talento ng rebeldeng disipulong ito ay masyadong nakakatakot. Ang maliit na templong ito ng sektang Xuantian ay hindi kayang maglaman ng ganito kalaking Buddha. Hindi ito labanan hanggang kamatayan, ito ay hindi malulupig. Sumang-ayon si Dizu. Tama. Sa ngayon, pinoprotektahan niya ang sektang Xuantian mula sa sakuna, kaya kailangan lang nating tuparin ang kanyang mga kondisyon, huwag siyang kalabanin. Ang pagpapanatili ng buhay ang pinakamahalaga. Tuwang-tuwa si Munting Puti, sumisigaw, ang galing ni Ate Hong. Ate Hong, galingan mo. Pati si John Lin ay interesado. 2 araw pa lang siyang nagsasarang paglilinang. Hayaan mong gamitin ko ang aking mata na nakakakita ng lahat. Ang kanyang mata na nakakakita ng lahat ay naaktibo. Ang kanyang antas ay. Naisip niya, kalahating hakbang patungo sa Mahayana. Nakalusot na pala siya sa antas ng Mahayana. Hindi katakatakang napakakumpiyansa niya. Kaya niyang labanan ako. Mabuti na rin, kailangan ko lang siyang tapusin para makalusot na ako sa susunod na antas. Naging mas madilim ang kapaligiran. Ang mga anino sa harap ay malabong lumitaw. Isang boses ng pagkagulat ang umalingaw-ngaw, tingnan niyo. Dumating na ang mga pangunahing nakatatanda para tumulong sa atin. Sila'y magalang na yumukod, maligayang pagdating, mga venerable. Natakot si Yunyan sa pangalang ito. Venerable. Ibig sabihin, 18 naglilinang sa antas ng Mahayana ang dumating. Ito ba ang walang hanggang pundasyon ng pinakamalakas na sektang inkantado sa silangang rehiyon? Tapos na. Ang sektang Xuantian ay talagang masisira sa aking mga kamay. Ang 18 venerable ay ang pangunahing puwersang pandigma ng paaralang Yuhua. Bawat isa ay isang makapangyarihang eksperto sa antas ng Mahayana, magkakasamang sumupil sa hari ng demonyong hilagang dagat. Pumuksa sa sektang demonyo ng timog na disyerto, at tinaguri ang hindi malulupig na alamat ng silangang rehiyon. Medyo sabik si John Lin, magaling. Kumpara sa kalahating hakbang patungo sa Mahayana, mas kaakit-akit ang tunay na antas ng Mahayana. Paalala tungkol sa konteksto, matapos makumpleto ang misyon, ibinalik ni John Lin ang kanyang dating ugali, sinusubukang pukawin si Hong Qianye. Nang labanan ni Hong Qianye ang atake ng paaralang Yuhua, ipinakita niya ang lakas ng paglusot sa antas ng Mahayana. Sa wakas, sa paglitaw ng 18 venerable, nagdala ito ng malaking panganib sa sektang Xuantian. Si Venerable Ling Feng, nasa rurok ng antas ng Mahayana, ay sinisi sila. Kayo'y isang grupo ng mga walang silbing basura. Kahihiyan sa ating paaralang Yuhua. Si Venerable Jinshi, nasa rurok ng antas ng Mahayana, ay nagpatuloy, isang marangal na pinakamalakas na sektang inkantado ng silangang rehiyon, natalo ng isang maliit na babae. Kung hindi kami personal na pumunta rito para mamuno, hindi ba't pagtatawanan tayo ng buong mundo? Hinamak sila ni Hong Qianye. Saan galing ang matandang sibuyas na ito? Nangangahas kang maging bastos sa akin. Akala niya inagkamali siya ng dinig. Ano ang sinabi mo? Pinayuhan ng ibang venerable si Venerable Jinshi, hindi mo na kailangang pansinin ang isang taong malapit ng mamatay. Isang kalahating hakbang patungo sa Mahayana, gustong pigilan ang ating paaralang Yuhua. Impossible. Tama. Isa pa, napakayabang ni Junlin, pinapunta pa ang kanyang disipulo para harapin tayo. Hindi ba't masyado niyang minamaliit ang paaralang Yuhua? Ang pangunahing nakatatanda ng paaralang Yuhua, nasa maagang yugto ng antas ng Mahayana, ay nagpatuloy, patayin muna ang kanyang disipulo. Gusto kong makita kung masasaktan siya habang nagtatago sa loob. Tumanggi si Hong Qianye na kilalanin sila. Umalis kayo. Wala akong kinalaman sa kanya. Kinutya nila siya.
Tunay ngang malalim ang pagmamahala ng guro at disipulo. Hulihin ninyo siya. Sisirain ng matandang ito ang kanyang mukha at puputulin ang kanyang dila. Ang ibang venerable ay nagtulungan sumugod. Bata, sa ilalim ng aking palad ng kingluan, hindi mabilang na kaluluwa na ang namatay. Ngayon, gagawin kong abo ang iyong kaluluwa at buto. Ang palad ng matandang ito ay kayang tumusok sa 10 tulad mo. Ngayon, kukunin ko ang iyong ulo para ialay sa aking espada. Sa tingin ko, makakapag-alaga ako ng isang sukdulang espiritu ng espada. Malamig na inulit ni Hong Qianye, dugong alay para sa espada. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang tunay na impyerno. Sumpa niya, Junlin, hintayin mong patayin ko ang mga langgam na ito, pagkatapos, tingnan natin kung may dahilan ka pang hindi magsalita. Ang kanyang sinaunang pormasyon ng mga simbolo ay lumabas na parang gustong durugin ang mga mayayabang na venerable. Hindi sila makapaniwala. Hindi. Impossible ito. Isang kalahating hakbang lang patungo sa Mahayana. Ang palad ng kingluan ng matandang ito ay pinagsama ang sinaunang kaluluwa ng demonyo. Paanong natalo ng isang hamak na tulad mo? Ang kanyang espada, pagkahampas pa lang, ay nabali na. Ang aking to ay kung. Ang demonyong apoy na ito, kaya palang sunugin pati ang espiritu ng espada. Pinuri siya ni Honggu. Kalahating hakbang palang patungo sa Mahayana, pero kaya niyang paatrasin ang tatlong nasa maagang yugto ng Mahayana. Nagpatuloy sina Ling Feng at Jin Shi. Hindi ko inaasahan na sa malayong at tigang na lugar na ito ay mayroon ding ganitong pambihirang henyo. Kung gayon, lalong hindi maaaring hayaang mabuhay ang batang ito. Sabay-sabay nating patayin siya. Ang buong pangkat ng mga venerable ay hindi nakaramdam ng hiya, bagkus ay nagkaisa pa, inilabas ang kanilang pinakamalalakas na pamamaraan, palad ng dakilang awa, daibidhang, kamay na humuhuli ng bituin, Zaitsing Shu. Sining na pagsupil sa dragon, Fulong Bo Sha Shu, selyo na pumupuksa ng kaluluwa, Maihanyin. Isang atake ng nagliliyab na apoy ng dragon na sumusunog sa langit, Fen Tianlong yan, mula kay Hong Qianye ang sumambulat, ang nag-aalab na apoy ay kumalat na parang dagat ng apoy, sinusunog ang buong kalangitan. Mula sa lakas ng kanyang palad, sunod-sunod na umuungal na mga dragon ng apoy ang lumabas, ang kanilang mga katawan ay nagliliyab, umuungal sila ng malakas, ang pulang apoy ay abot langit, direktang bumalot sa bawat venerable sa himpapawid. Namanghasi yun yan. Hindi ko inaasahan na kayang labanan ni Hong Qianye ang napakaraming venerable. Nanghihinayang na sinabi ni Junlin, sayang lang at humihina na ang apoy. Tatlong sinag ng tunay na enerhiya ang pumunit sa hangin, na parang tatlong matutulis na espada, umuungal na direktang sumugod kay Hong Qianye. Alam niya, mukhang wala na siyang lakas. Dumilim ang mukha ni Hong Qianye, ang kanyang matalas na tingin ay sumulyap sa tatlong rumaragasang tunay na enerhiya. Kung hindi niya ito maiiwasan, mapupunit siya sa dalawa. Isang matinis na sipol ang umalinggaw-ngaw mula sa kamay ni Hong Qianye. Ang apoy ng demonyong panggiba ay umuungal na sumugod. Apoy ng demonyong panggiba, humayo ka. Ang apoy ng demonyong panggiba ay direktang tumama sa gitna ng tatlong rumaragasang tunay na enerhiya. Sumigaw siya, patayin! Bawat hibla ng tunay na enerhiya ay nadurog ng walang bakas. Isang kakaibang pulang dragon ang malamig na nakatitig sa mga venerable. Nagpatuloy si Hong Qianye, ang paaralang yuhwa ay may ganito lang palang kakayahan. Bakit hindi ninyo palitan ang pangalan ninyo ng sektang basura? Ang lahat ng venerable ay natakot, napabulalas, ano? Ang kakaibang apoy na ito ay nilamon ang lahat ng aming pamamaraan para gamitin. Hindi matanggap ni Honggu. Mag-isang sinusupil ang 15 venerable. Ito ba ay isang bagay na magagawa ng isang kalahating hakbang patungo sa Mahayana? Sumagot si Ling Feng, ang ganitong uri ng talento, kahit ako ay hindi pa nakakita. Sinisi sila ni Jin Shi, bulag ba kayong lahat? Ito ay tiyak na isang masamang pamamaraan. Ang demonyong ito ay dapat nalipulin sa lalong madaling panahon, kung hindi, magdudulot ito ng walang katapusang gulo sa hinaharap. Hinamon siya ni Hong Qianye, matandang lasingga, bakit hindi mo subukan mismo? Bibigyan kita ng 3 galaw para hindi masabing inaapi ko ang may kapansanan. Naglabas siya ng tunay na enerhiya para umatake muli. Hintayin mong punitin ko ang bibig mo para makita kung makakapagsalita ka pa ng matalas. Nagdesisyon si Honggu, kung ang babaeng ito ay mabubuhay pa sa loob ng 100 taon, magiging malaking banta siya sa silangang rehiyon.
Ngayon, kailangan siyang lipulin, kaluluwa at lahat. Pinagsama nila ang kanilang lakas para atakihin ang demonyong dragon ni Hong Qianye. Nagsimula siyang manghina. Lintik. Kasalanan lahat ng Junlin na iyon na ayaw ibigay agad sa akin ang lihim na kayamanan. Hindi ko inaasahan na ang paaralang yuhua na ito ay magpapadala ng 18 nasa antas ng Mahayana para harapin ang isang maliit na sekta sa isang tigang na lupain. Talagang pagpatay ng manok gamit ang panghiwa ng baka. Sumigaw si Hongwu, tumigil na rito. Ang palad na sumusupil sa langit ay may dalang mabagsik na kamao na sumugod sa kanya. Ang isang kamao na iyon ay sapat na para masugatan ng malubha si Hong Qianye, na paupo siya sa lupa. Nag-aalalang nagtanong si Munting Puti, Kuya Hong, ayos ka lang ba? Sinamantala ni Junlin ang pagkakataon para mang-asar, masunuring disipulo ko, hindi ba't nangako kang paatrasin mo sila? Bakit ngayon ay mukha kang asong binugbog? Labis akong nadidismaya sa iyo. Nagalit si Hong Qianye, sumigaw, nangangahas ka pang mang-asar. Kahit papaano, makakaatras ako ng buo, ikaw naman, maghintay ka lang dyan para mamatay. Isang kumpas ng kalawakan ang walang pag-aatubiling ginamit ng kung sino. Ang lakas nito ay bumalot sa buong sektang Xuantian. Ang may-ari nito ay si Ling Feng. Nandito ako, huwag kayong umasang makakaalis ang sinuman sa sektang Xuantian. Nainis si Yunyan, napakuyom ang kamao. Kumpas ng kalawakan. Iyon pala ang kumpas ng kalawakan. Tinanong siya ni Di Zhu, kapatid, natatandaan mo pa ba ang mga talaan sa sinaunang aklat? Sa sakuna ng mga demonyo sa hilagang dagat 100 taon na ang nakalilipas, gamit ang kumpas na ito, pinasabog ni Venerable Ling Feng ang 3 kapat ng hilagang dagat. Sa isang iglap lang ng isip, ang 10,000 lahing demonyo ay naging abo at dugo. Narinig kong minsan na nitong isinara ang sinaunang demonyong Diyos. Ngayon, kahit ang buhay ng sektang Xuantian ay wala ng karapatang umiral. Hindi makapaniwala si Hong Qianye. Lintik. Mamamatay ba ako kasama ang mga langaw na ito? Hindi ako papayag. Nagulat na lumingon si Yunyan kay Junlin iyon. Kapatid na Ye, bakit sa ganitong oras ay kalmado ka pa rin? Nakahanap ng mapagbubuntunan ng galit si Hong Qianye, sumigaw, anong oras na para kumain pa? Mamamatay kasama ang ganitong uri ng tao, wala na talaga akong masabi. Napakawalang hiya. Ipinagpag ni Junlin ang kamay, pinuri, Munting Puti, hindi masama ang iyong kasanayan. Sa susunod, gusto kong tikman ang lasang pulot. Nagdududang nagtanong si Munting Puti, Guro, mayroon pa po ba tayong susunod? Siyempre, tiniyak niya. Matapos kumain at uminom ng sapat, handa na siyang maningil sa mga venerable. Nagsalita si Hongwu, Junlin, sa wakas ay lumitaw ka na. Sumagot siya, binugbog ninyo ang walang kwenta kong disipulo na parang aso. Bilang guro niya, natural na kailangan ko siyang ipagtanggol. Sumingit si Hong Qianye, nagmura, putang ina mo. Tumawa sila ng malakas. Nakatakda na ang iyong kapalaran. Babalatan ka namin, hugutin ang iyong mga litid, dudurugin ang iyong mga buto, at gagawing halimbawa. Ang salarin na si Junlin ay lumitaw na. Bakit hindi ninyo pa siya hulihin? Bagamat ang aura niya ay nagpapahiwatig na nasa antas siya ng pagsasanib katawan, ang kanyang disipulo ay may ganoong kalakas na kapangyarihan, talagang kahina-hinala. Itinuring nila siyang target, buong lakas na sumugod para pumatay. Ang kanyang mga mata ay naaktibo, nagbasa. System notification, natukoy na ang host ay inaatake ng kaaway na nasa maagang yugto ng Mahayana. Sa kasalukuyan, na-activate ang pasibong epekto, mas lumalakas kapag malakas ang kalaban. Natamo ang antas ng paglilinang na nasa gitnang yugto ng Mahayana. Kaswal siyang naglabas ng kanyang tunay na enerhiya, sumigaw, masyado kayong mahina. Napanganga si Yunyan sa pagkagulat. Si kapatid na Ye pala ay isang eksperto sa antas ng Mahayana. Ang ating sektang Xuantian pala ay matagal nang may isang venerable na nakapwesto. Nagpatuloy si Hong Qianye, anong kalokohan ito? Impossible. Talagang imposible. Lintik. Gaano karaming antas ng paglilinang pa ang itinatago mo? May naglalaro bang tulad mo? Pakiramdam ng mga venerable na iyon ay napaglaruan sila. Mahayana. Ikaw pala ay matagal nang nasa Mahayana. Kaswal siyang nagtanong, hindi ba't ang antas ng pagsasanib katawan ay labis na nakakadismaya sa inyo?
Matigas na sinabi ni Jinshe, kahit mali pa ang impormasyon, nasa gitnang yugto lang siya ng Mahayana. Isang langgam lang sa puno. Halikayo, tulungan ninyo akong tapusin siya. Pormasyon ng labanan. Gamit ang aking dugong esensya, espada ng paglipol sa mga engkantado, 15 langit na pagpatay. Nang makita silang naglalatag ng pormasyon, malamig na ngumiti si Junlin, habang itinatayo nila ang malaking pormasyon, si Junlin ay kalmadong nakatayo. Nagdududang sumigaw si Yunyan, bakit hindi sinasalag ni kapatid na ang pinagsamang atake ng espada ng 15 venerable. Kahit ang nasa rurok ng Mahayana ay mahihirapang salagin iyan. Nahulaan ni Hong Qianye, ano na namang kalokohan ang ginagawa ng taong ito. Sumusuko na ba siya? Ipinagpag niya ang kamay, tinanggap ang isang atake nila nang walang anumang pinsala. Iyan lang. Kahit kaunting pawis ko ay hindi lumabas. Ang sining ng katawang hindi nasusupil na tirano na ito ay talagang magandang bagay. Kaya palang salagin ang pinagsamang atake ng napakaraming nasa kaparehong antas. Nabigla sila. Impossible ito. Kahit ang venerable na umabot na sa rurok ng Mahayana ay mahihirapang labanan ang pormasyon ng espada ng 15 langit na pagpatay na ito. Siya ay nasa gitnang yugto lang ng Mahayana, pero gamit lang ang kanyang katawan, kaya niyang salagin ang atake. Alam agad ni Hong Qianye. Tunay ngang itinago na naman ng taong ito ang kanyang pagkakataon. Kailangan ko itong agawin. Hindi makapaniwala ang matanda. Hinding-hindi ka nasa gitnang yugto ng Mahayana. Sino ka ba talaga? Malamig na iwinasiwas ni Junlin ang kamay. Mamamatay ka na, nagtatanong ka pa? Pati ikaw. Isang malawakang pagpatay ang naganap. Masayang pinapatay ni Junlin ang bawat isa. Kaswal siyang naglalakad sa gitna ng mga naglilinang. Natatakot silang sumigaw, masyadong kakaiba ang katawan ng taong ito. Takbo. Isang tao ang nagmakaawa, dakilang venerable, tulungan ninyo kami. Walang awa si Junlin, sumugod sa mga venerable. Hindi na nila nahintay ang mahalagang tao, namatay na sila. Samantala, si Honggu ay sinusubukang labanan ang kanyang lakas. Nagpapasalamat na napabulalas ang mga disipulo sa likuran, salamat, Venerable Honggu, sa inyong pagkilos. Hindi katakatakang si Venerable Honggu. Ang kamao na iyon, napakalakas, pero hindi kayo nasaktan. Ang paglilinang ng katawan ng batang iyon ay malayong malayo pa sa inyo. Natuwa si Junlin, interesante. Kaya mo palang salagin ang isang kamao ko. Hindi mapigilan ni Honggu na umubo. Siya lang ang nakakaalam na ang paglilinang ng katawan ang kanyang espesyalidad, at mayroon pa siyang basbas ng marka ng kaluluwa ng hayop. Ngunit ang resulta ng simpleng kamao kanina ay nagawang sirain ang kanyang depensa ng ganoon kadali. Kung tatanggap pa siya ng isang kamao, baka hindi na niya kayanin. Nag-anyong isang malaking ahas si Jinshe, sumali sa laban. Pati ako, matanda, sasali sa kasiyahan. Kalmado pa ring nakatayo si Junlin, handang salubungin ang mayabang na kaaway. Sumpa niya, hindi ako naniniwalang kaya mo pang salagin ang atake naming tatlong nasa rurok ng perpeksyon. Bahagya lang kumunot ang noo ni Junlin, inipon ni Ling Feng ang kanyang lakas, naglabas ng malawakang pagkawasak na maihalong enerhiya. Pagtingin sa isang palad na parang rumaragas ang hangin sa harap niya, tahimik siyang naghintay. Iwinasiwas ni Honggu ang kamao, sumigaw, batang walang modo. Kung may kakayahan ka, salagin mo ang aming mga atake. Isang kamao na may dalang mapanirang lakas ang rumagasa patungo sa target. Hinihintay lang ni Junlin ang sandaling ito. System notification, natukoy na ang host ay inaatake ng kaaway na nasa huling yugto ng Mahayana. Sa kasalukuyan, na-activate ang pasibong epekto, mas lumalakas kapag malakas ang kalaban. Natamo ang antas ng paglilinang na nasa rurok ng Mahayana. Nang sila'y tinamaan pabalik, natakot sila. Impossible. Ang kanyang antas ng paglilinang Isang sigaw ng puot ang umalinggaw-ngaw. Mali ang impormasyon ng sekta. Ang antas ng paglilinang ni Junlin ay nasa rurok ng Mahayana. Lintik! Naloko na naman tayo. Hindi na nila hinintay na makabawi sila, sumagot na si Junlin ng isang nakakatakot na palad. Salamat sa inyong regalo, kaya ibabalik ko sa inyo ang bahaging ito. Ang lahat ng venerable ay sabay-sabay na umungal, ang kanilang lakas espiritual ay sumambulat hanggang sa sukdulan, desperadong sumasalag.
Iminungkahi ni Jinshe, sa ganitong punto, magagamit lang natin ang lihim na pamamaraan ng sekta. Hindi. Ano man ang mangyari, kailangan nating patayin ang taong ito. Sumang-ayon si Honggu. Sang-ayon ako. Nais ni Ling Feng na manalo sa labanang ito dahil may kinalaman ito sa dangal ng paaralang Yuhua. Ang lihim na pamamaraan ng kanilang sekta ay sabay-sabay na sumiklab. Bawat sinag ng mahiwagang liwanag ay kumikinang sa paligid ng kanilang katawan, dala ang isang malakas na agos ng tunay na enerhiya. Junlin, kung napilit mo kaming gamitin ang pamamaraang iniwan ng aming ninuno, hindi ka magrereklamo kahit mamatay ka pa. Bawat marka ng simbolo ay kumikinang sa mukha ng tatlong venerable. Napabulalas ang mga naglilinang, hindi kaya ito ang maalamat na lihim na pamamaraan ng paaralang Yuhua, ang selyo ng pagbagsak ng landas ng engkantado. Ang lihim na pamamaraang ito ay nilikha ng tagapagtatag na ninuno, ito ang pundasyon ng paaralang Yuhua. Ang taong gagamit ng pamamaraang ito ay tataas ang lakas ng laban hanggang sa malapit na sa huwad na engkantado. Sa pagkakataong ito, tiyak na patay na si Junlin. Naisip ni Hong Qianye, ang lihim na pamamaraang ito ay talagang mahiwaga. Kumpara sa mga dakilang sekta sa gitnang rehiyon, hindi ito gaanong nalalayo. Nag-aalalang pinaalalahanan yun yan, anong uri ng makapangyarihang lihim na pamamaraan iyan? Umabot na ba sa sukdulan? Kapatid na Ye, mag-ingat ka. Naramdaman ni Honggu sa estado ng paggamit ng lihim na pamamaraan na ang kanyang buong katawan ay puno ng enerhiya. Nag-utos si Ling Feng, bilisan ninyo. Alam ninyong hindi magtatagal ang lihim na pamamaraang ito. Ano ang kapalit nito? Wala na tayong atrasan. Basta't kaya nating lipulin ang sektang ito, kahit bumaba pa ang aking antas ng paglilinang, masira ang aking pundasyon, ano naman? Lahat silang tatlo ay nagdagdag ng tunay na enerhiya sa pormasyon. Sining ng malawakang pagkawasak, mamatay ka na. Ang buong kalawakan ay tila sumabog. Medyo interesado si Junlin habang nakatingin. Medyo may bigat din ni. Ang emperador ng langit ay ipinatawag niya. Anyo ng batas ng emperador ng langit. Ang kanyang maringal na boses ay umalingaw-ngaw, mga langgam, lumuhod kayo. Ang mapanirang lakas na inilabas ay sapat na para mataranta ang mga venerable. Natuklasan ni Hong Qianye, ang anyo ng batas na lumitaw sa lihim na kaharian noon, siya pala iyon. Ang bigat na ito ay mas nakakatakot pa kaysa sa sinaunang demonyong Diyos sa pinakamalalim na bahagi ng demonyong kalaliman. Napagtanto rin ng mga venerable, sa pagkakataong ito, mali ang pinili nilang sibilisasyon. Ito ay isang banal na kapangyarihan ng anyo ng batas. Lintik. Hindi pa ako nakakita ng ganitong uri ng anyo ng batas. Malamig silang tinanong ni Junlin, nakatingin na ba kayo ng sapat? Ang susunod ang pangunahing putahe. Matigas na sinabi ni Jinshe, sino ang tinatakot mo? Anong malaking labanan ang hindi ko pa naranasan? Natuwa siyang tumawa. Ang daliring pumupuksa sa langit ay bumagsak, tinusok ang kanyang buong katawan. Matapos tapusin ang taong ito, ang mga naglilinang naman ang sisingilin. Pati kayo. Natatakot silang nag-udyukan sa isa't isa, takbo. Ang demonyong ito ay hindi tao. Niloko tayo ng paaralang Yuhua. Siya ay tiyak na isang huwad na engkantadong matandang halimaw na muling nabuhay. Kalmadong sinabi ni Junlin, ang aking sining ng malawakang paglipol sa siklo ng muling pagsilang na ito ay espesyalista sa mga hindi sumusuko. Huwag kayong mag-alala, ikakalat ko ang inyong mga abo, hindi ninyo kailangang magpasalamat. Isang sigaw ng desperasyon ang umalingaw-ngaw, tulungan ninyo ako. Ang mga naglilinang sa paligid, bago pa makapaglabas ng kanilang proteksyon, ay tinamaan na ng natitirang puwersa. Ang kanilang mga katawan ay agad na lumipad paatras na parang mga tuyong dahon sa gitna ng bagyo. Natigilan si Honggu, gamit ang kamay, pinunit ang mahayana. Siya! Ganoon na pala siya kalakas? Ang mga venerable ay napaka-praktikal. Takbo, putang ina! Itinaas ni Junlin ang kanyang banal na palad, sinakal sila. Gusto niyo pang tumakas? Puot na tiningnan siya ni Ling Feng. Demonyo ka! Hindi ka patatawarin ang paaralang Yuhua. Nagulat na sumigaw si Honggu, ang kontinente ng Hong ay nagsilang ng isang dakilang demonyo. Isang dakilang demonyo. Pinigan ng kanyang kamay, katumbas ng 2 buhay na nawala. Noon lang siya nagsalita. Ano ngayon? Kung hindi kayo dumating para maghanap ng kamatayan, bakit ganito ang inyong kinahinatnan?
hindi katakatakang sukdulang banal na sining. Bagamat medyo malaki ang nagastos, oras na para kolektahin ang rebelding ito. Isang malakas na pagnanasang pumatay ang rumagasa. Natakot si Hong Qianye, naramdamang tapos na siya. Naging malinaw ang kalangitan. Bumalik si Junlin sa kanyang malaking tahanan. Tuwang-tuwa si Di Zhu, dakilang guro, may kulang pa ba kayong palamuti para isabit sa inyong paa? Sinaway siya ni Chen Xui, ano? Kailangan ni kapatid na Ye ang isang mabahong lalaking tulad mo. Kapatid na Ye, sa pagkakataong ito, nahirapan ka na. Hayaan mong masahihin ni ate ang iyong balikat. Masayang sinabi ni Yunyan, ang labanang ito ay sa wakas ay nagpakita sa amin ng iyong tunay na antas ng paglilinang. Kung hindi, gaano katagal mo pa ba kaming pagtataguan? Kapatid na Ye. Venerable Yiti. Umubo siya, sumagot ng may kahinhinan, kailangang maging mapagkumbaba. Samantala, si Hong Qianye ay lalong nataranta. Ano ngayon? Sa ganitong sitwasyon, makakatakas pa ba ako? Ang matandang tusong ito ay talagang aso. Mayroon siyang antas ng paglilinang na nasa rurok ng Mahayana, pero nagkunwari pang nasa antas ng pagsasanib katawan. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng taong ganoon kawalang hiya. Noon lang napansin ni Junlin ang isang tao. Ah, nandito ka pa pala? Natigilan siyang naisip, ano ang ibig sabihin nito? Maaari pa bang mabago ang sitwasyong ito? Humingi siya ng tulong, kapatid na Zhao, pakigawa mo siyang tinadtad na karne, pagkatapos ay gawing pataba para sa puno ng utong sa aking bakuran. Salamat kapatid. Agad na sumang-ayon si Yunyan. CJ. Mabilis na lumuhod si Hong Qianye, nagmamakaawa, guro, patawarin ninyo ang buhay ng inyong disipulo. Handa ang disipulo na magbayad sala. Nakikiusap ako, guro, wag na po kayong magalit. Sinisingil siya ni Junlin, hindi ba't napakayabang mo kanina? Bakit bigla kang naging duwag ngayon? Taos pusong nagmakaawa si Hong Qianye, guro, sa pagkakataong ito, naging mayabang at mapagmataas ang disipulo. Nakikiusap ako, guro, bigyan ninyo ang disipulo ng pagkakataong magbago. Madilim na nag-utos si Junlin, sampalin mo ang sarili mo. Kapag sinabi kong tumigil, saka ka lang titigil. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng puot, ngunit para sa kanyang buhay, napilitan siyang sumagot, opo. Sinampal niya ang sarili hanggang sa lumabas ang dugo. Hindi matiis ni Munting Puti na tingnan ang eksena. Kuya Hongdi. Sa isang tabi, naisip ni Yunyan, bagamat masama ang ugali ng Hong na ito, walang hangganan ang kanyang potensyal. Kung aalagaan siya ni Junlin at palalakihin ng tama, magagamit pa rin siya para palakasin ang sekta. Nagsalita siya para mamagitan. Ang pagtataksil sa guro ay dapat parusahan ng kamatayan. Ngunit si Hong Qianye ay tunay namang nagtanggol sa sektang Xuantayan hanggang sa huli, kaya maaari rin itong ituring na mabuting gawa. Iminumungkahi kong ipadala siya sa likod bundok para pag-isipan ang kanyang mga pagkakamali. Kapatid na Ye, ano sa tingin mo? Sinamantala ni Junlin ang pagkakataon. Kung ganoon, maaaring patawarin ang parusang kamatayan, ngunit mahirap iwasan ang parusang mabuhay. Ngayon, umalis ka na at mag-isip sa harap ng pader. May mga pisnging namumula na parang siopao, nagpasalamat si Hong Qianye. Ang disipulong si Hong Qianye ay nagpapasalamat sa pagpaparaya ni guro. Agad siyang tumakbo palayo sa kahihiyan. Nagkomento si Yunyan, ang disipulo mong iyan ay talagang hindi mapagkakatiwalaan. Naunawaan ni Dizu. Sa ating lahat dito, si kapatid na ilang ang makakasupil sa kanya. Kung wala si kapatid na Ye, sa mata niya, wala tayong lahat. Walang magawa si Tian Xu. Tutal, siya ay isang taong may mataas na talento. Ang dahilan kung bakit napapanatili siya ng ating sektang Xuantian ay dahil kay kapatid na Ye. Walang magawang hinilot ni Junlin ang noo. Kasalanan ko lahat. Kulang ang aking pagdidisiplina sa kanya, kaya siya naging ganito kasuwail. Huwag kayong mag-alala, patuloy ko siyang tuturuan. Sa kanyang puso, kabaligtaran ang kanyang nararamdaman, tuwang-tuwa siya. Gustong-gusto kong makita ang anyo ni Hong Qianye na halatang hindi komportable, ngunit kailangang lunukin ang galit at pilit ng ngumiti. Sumandal siya sa silya ng maestro sa hardin, nag-utos si Junlin, Munting Puti, gusto kong kumain ng hotpot. Masaya siyang sumagot, sige po. Gagawin po agad ni Munting Puti.
Sa likod bundok ng sektang Suantayan, bumulong si Hong Tianye sa sarili, hindi ako naniniwalang palagi kang magiging masaya. Basta't magsisikap akong maglinang, hindi magtatagal ay maaabot ko rin ang rurok ng Mahayana at maaaring makalusot pa sa ruro. Junlin, maghintay ka lang. Sa silangang rehiyon, kontinente ng Badha, nag-uusap ang mga monghe. Ano? Totoo bang umabot na sa antas ng Mahayana si Junlin ng sektang Suantayan? Pati ang 18 venerable na ipinadala ng paaralang Yuhua ay pinatay niya. Ano? Ang 100 milyong hukbo ng mga naglilinang ay nalipol na lahat. Lintik. Pati ang kapatid ko ay kasama doon. Mukhang ang hipag ko ay maiiwan na lang sa aking pangangalaga. Kung ganoon siya kahilig pumatay, ang matandang demonyong maputi ang buhok ay tiyak na parurusahan ng langit. Dahil lang siya ang numero 1 mamamatay tao sa silangang rehiyon. Sa silangang rehiyon, kontinente ng Ling, nakatanggap ng balita si Tianye. Impossible.